Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay talambuhay ni Marcela M. Agoncillo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay talambuhay ni Marcela M. Agoncillo. Pag nakikita nating itinataas ang bandilang Pilipino sa tagdan, nagbabalik sa ating alaala ang dakilang Pilipinang namuno sa pagtahi nito noong panahon ng digmaan. Siya si Marcela M. Agoncillo. Si Marcela M. Agoncillo ay kilala bilang ina ng watawat. Siya ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas. Dahil dito, binansagan siyang ina ng watawat ng Pilipinas. Pinanganak si Marcela Ocela sa Taal, Batangas noong Hunyo 24, taong 1859. Si Francisco Marino ang kanyang ama at si Eugenia Coronel naman ang kanyang ina. Nabibilang sa marangyang pamilya ang mga Marino. Bukod sa mayaman at maganda, aral sa kilos at pananalita si Cela. Sa Kolehiyo de Santa Catalina siya nag-aral. Natutuhan niya dito ang mga kursong pantahan ng kinabibilangan ng pagluluto at pananahi. Ang kahusayan ni Cela sa mga kursong ito ang naging daan upang siya ay maging punong mananahi ng bandilang ipinagawa sa kanya ni Emilio Aguinaldo. Ang kabuoang katauhan ni Cela ay pinangarap na maangkin ng maraming kabinataan. Isa na rito si Felipe Agoncillo na bukod sa makisig at mayaman ay matalinong abogadong tinitingala sa Taal. Ang katapatan sa inuuhulog na pagmamahal ang unang naging pamantayan ni Cela upang sagutin ng abogado matapos ang napakatagal na panahong panliligaw. Nasabing matagal sapagkat huwes na si Felipe Agoncillo nang iharap niya sa altar si Cela. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyaan ng 5 anak na babae na pinangalanan nilang Lorenza, Gregoria, Eugenia, Marcela at Maria. Binigyang diin ni Cela na kailangang makatindig sa sarili ang mga anak niya na kung magsisipag-asawa ay hindi dapat umasa sa mamanahin sa pamilya. Si Cela ay hangang-hanga sa katapangan ng asawa. Kapag pinupuna ni Felipe ang mga Kastila sa kawalan nila ng katarungan ay lagi at laging sumusuporta si Marcela. Katulad ng ibang Filipina, ang payo ng ama ay dapat pakinggan at ang anumang desisyon ng asawa ay dapat na igalang ng kababaihan. Ito ang naging panuntunan ni Cela nang nagdesisyon si Felipeng takasan ng deportasyon sa Hulo at mamalagi sa Hong Kong bilang propagandista noong 1895. Hindi makalilimutan ni Cela ang lubos na pagmamahal ng asawa. Isang oras bago umalis ang barko, nagsadya pa si Felipe sa kilalang Estrella del Norte upang ibili lang si Cela ng gintong pulseras na may palamuting 5 diamante. Inakala ni Felipe na baka hindi na siya makabalik pa sa bansa niya at sa kanyang pamilya. Naghintay lang ng kaunting panahon si Cela at naipagsama niyang sumunod ang mga anak sa bago nilang pakikipaglaban sa mga mapang-api. Ang tahanang itinindig ng mag-asawang Felipe at Celia sa Hong Kong ay lugar na tagpuan ng maraming propagandistang suko sa langit ang galit sa mga Espanyol. Bilang resulta ng pansamantalang kapayapaan, biyak na bato noong Disyembre taong 1897, si Felipe at Cela ay nagsilbing punong abala sa pagdalaw ni General Aguinaldo kasama ang 40 revolusyonaryong Pilipino. Si Cela ay itinalaga ni Aguinaldo upang mamuno sa pagtahi ng pambansang bandila. Matapang na tinanggap ni Cela ang hamon ng punong revolusyonaryo. Para sa Batangueña, isang malaking karangalan ang gumawa ng bandilang sagisag ng kalayaan na kumakatawan sa mga lalawigan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nabanggit na bandila ay 5 araw na tinahi sa tahanan ng mga Agoncillo sa 535 Morrison Hill sa Hong Kong. Ang pagtahi ay pinamunuan ni Cela, katulong ang pinakamatanda niyang anak na si Lorenza at ng pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad.
Ang nabanggit na bandila ni Sela ay bandilang iwinawagayway sa tugtog ng Marcha Nacional Filipina nang iproklama ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12 taong 1898. Ang nasabing bandilang naging inspirasyon ng mga revolusyonaryo upang ipagtanggol ang inaapi nilang bansa. Si Sela noong Mayo 30 taong 1946 sa gulang na 86. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Talambuhay ni Marcela M. Agoncillo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!